Mga minamahal, tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 35. At bago po tayo dumako sa pagbasa ng mga katanungan at sagot, ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat ni Juan sa Kapitulo 4 at nais ko pong basahin sa Juan Kapitulo 4 talatang 5 hanggang talatang 24. Ganito po ang siyang isinasaad. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupain binigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat, dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Sapagkat ang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Bigyan mo ako ng inumin,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, walang kampansanok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Higit ka bang dakila kaysa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya pati ng kanyang mga anak at kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sino mang iinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakilanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." At sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw at pumarito pa upang umigib." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." Ang babae ay sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala akong asawa, sapagkat meron ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan.
sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, kaugnay sa mga binasa natin ay ito'y naangkop sa ating pag-aaral ng Lord's Day 37 o 35 ng Heidelberg Catechism. Meron po tayong ilang tanong tungkol dito at yan ay nariyan sa ating mga church bulletin. Sa tanong bilang 96, sa ikalawang kautusan, ano ang hinihingi ng Diyos para sa atin? Ang sagot dito na tayo sa anumang paraan ay huwag gumawa ng imahe ng Diyos ni sambahin ang mga iyon sa anumang paraan maliban sa kautusan niya sa kanyang salita. Sa tanong bilang 97, maaari bang tayong hindi gumawa ng anumang mga imahen? Ang sagot, ang Diyos ay hindi maaaring isalarawan sa anumang paraan. Subalit sa ibang nilalang ay maaaring isalarawan, ngunit ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga larawan na ang layunin ay pagsamba sa kanila o paglilingkuran sila o paglingkuran na tulad ng Diyos. Sa tanong bilang 88, ngunit ang mga imahen ba ay maaaring pahintulutan sa mga iglesia bilang bahagi sa pagtuturo sa karaniwang tao? Ang sagot, hindi. Sa kadahilan ng hindi kailangang magpanggap na mas matalino pa tayo kaysa Diyos. Nais niyang maturuan ang kanyang bayan sa pamagitan ng pangaral na salita ng Diyos na ang mga imahen ay mga piping larawan. So ito po ang mga bagay na tanong at sagot na ating tatalakayin sa umagang ito. Ang magiging paksa po natin ay ang tunay na pagsamba, the true worship. At ngayon ay tayo'y nasa Lord's Day 35 na tinutuloy natin yung pagbubukas ng tungkol sa 10 kautusan na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelitas. Ito ay nung matapos silang itawid ng Panginoon at iniligtas at tinubos sila mula sa pagiging alipin doon sa Ehipto na larawan ng pagkakaalipin sa kasalanan at sa kadiliman. At dito ay inihayag ang tunay na pagsamba sa Panginoon Diyos, sapagkat ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay malaking kasalanan at ito ay pagsalangsang sa kautusan ng Panginoon. Yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay tunay na kinamumuhian ng Diyos at walang hanggan na puot ng Diyos ang siyang sumasa kanila. 3 bagay ang ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Una ay ang kautusan. Ano yung command ng Panginoon? Ikalawa, ano ba yung ipinagbabawal ng Diyos? At ang pangatlo ay ang maluwalhating pagsamba sa ating Diyos at Ama na nasa langit. Una ay tingnan natin yung kautusan. Sa ngayon dito sa binasa natin, sa tanong bilang 96 na
Sinasabi dito, sa ikalawang kautusan, ano ang hinihingi ng Diyos para sa atin? Kaya ang sagot dito na tayo sa anumang paraan ay huwag gumawa ng imahen ng Diyos ni sambahin ang mga iyon sa anumang paraan maliban sa kautusan niya sa kanyang salita. Natunghayan natin, mga minamahal, dito sa ating binasa, yung pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo na ang Diyos ay Espiritu. Tulad ng sinasabi dito sa talatang 23 at 24 ng sulat ni Juan. Ang sabi dito, subalit dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. At sabi sa talatang 24, ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabi natin ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin ay wala siyang katawan. Siya ay tunay na Espiritu na hindi nakikita ng paningin at hindi rin natin nakikita. At ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. So ang mga mananamba ay kinakailangan sumasamba sa Espiritu. At sangayon dito, sa talatang ito, ang maaari lamang sumamba sa Diyos ay yung mga ipinanganak sa Espiritu. Hindi yung mga ipinanganak sa laman, sapagkat ang pinanganak sa laman ay laman. Sabi ng Panginoon sa kay Nicodemo na ang ipinanganak sa laman ay laman. So, hindi sila makasasamba sa Espiritu sapagkat sila ay mga nasa laman. Ngunit ang mga mananampalataya na ipinanganak na ikalawa, sila ay pinanganak sa Espiritu. At kung sila ay pinanganak sa Espiritu, sila ay Espiritu. At makakasamba sa Diyos sa Espiritu. Yon ang pagkakaiba na binabanggit dito sa banal na kasulatan na ang Diyos ay Espiritu at sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu. Kaya nililinaw ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay nasa laman at mamamatay sa laman. Pero ang mga mananampalataya sandali po. So, ang mga mananampalataya na ipinanganak sa Espiritu, sila ang makakasamba sa Ama sa Espiritu. At yun ang nililinaw dito sa banal na kasulatan. Sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Siya ay omniscience. Siya ay marunong, makapangyarihan, omnipotent. Ang Diyos ay omnipresent, ibig sabihin sa lahat ng dako. Siya ay naroroon at immutable, nang ibig sabihin ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano yung kanyang sinabi, ay gayon ang mangyayari. O kaya nga mula sa Genesis hanggang sa Revelation, makikita natin ang Diyos ay tapat, makapangyarihan at ang kanyang panukala ay hindi nagbabago at walang tao at walang anumang kapangyarihan na maaaring bumago sa panukala o plano ng Diyos. Kung kaya nga dito ay pinapahayag sa atin na ang Diyos ang siyang lumikha
ng langit at ng lupa at siya ang namamahala. At gayon din sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ang siyang umaalalay at namamahala sa lahat ng mga bagay sapagkat ang Panginoong Jesucristo nang siya ay umakyat sa langit, siya ay umupo sa kanang kamay ng Diyos. Ibig sabihin, ipinamahala sa Kanya ang lahat ng mga bagay sa ating Panginoong Jesucristo. At kung may pinamahala sa Kanya, lahat ng bagay ay Kanyang inaalalayan. Ang lahat ay nangyayari ayon sa panukala ng Panginoon Diyos. O kaya nga, ipinahayag sa atin dito na siya lamang ang tangi na dapat na sambahin, purihin, dakilain, kilalanin na siya ay makapangyarihan, kilalanin na siya ay matalino, kilalanin na siya ay matuwid, at lahat ng mga bagay ay mangyayari ayon sa kanyang panukala. Dito ay pinapahayag din kung paano na sa kapangyarihan ng Panginoon ay inilahan niya ang mga kautosang ito. Sapagkat sa lumang tipan ay ibinigay ng Panginoon Diyos kay Moises ang 10 utos. Nung sila ay makatapos na tumawid sa dagat na pula. Kaya nga ang mga tao noon ay hindi bulag sa mga gawa ng Diyos. Nakita nila o papaano na ang dagat na pula, yun ay isang malaking dagat. Ito'y hinawi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at kanyang tinuyo yung lupa sa ilalim ng dagat na yun. Doon nakalakad ang mga Israelitas na makatawid doon sa dagat na yun. Nakita nila. At nung sila ay makatawid, ay nakita nila na humahabol ang mga sundalo mula sa Ehipto. Pero nung ibalik ng Panginoon ang dagat na pula sa kanyang pag-agos at pananatili doon, lahat ng mga humahabol sa mga Israelitas ay mga namatay, nalunod, sila'y pinatay ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagsamba sa Panginoon. Ang mga mananampalataya ay tinuturuan ng Panginoon sa tamang pagsamba sapagkat kinakailangan na pinupuri ng Panginoon, ng mga tao, ang Panginoon dahil sa pagsamba sa Kanya na siya ay makapangyarihan, siya ang nagligtas, o kaya nga sabi niya dito sa babaeng Samaritano, ay sa kanyang kapanahunan, ay hindi na sila sasamba sa bundok na yon at kahit nasa Jerusalem. Ang ibig sabihin ay ang Diyos ay may mga inilaang lugar. Ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pagsamba sa katotohanan, ang ibig sabihin ay sa kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang salita ay katotohanan. Kinakailangan ay lalo po nating maunawaan ang kalaliman na ipinag-uutos ng Panginoon tungkol sa pagsamba. Ang ibig sabihin ng pagsamba ay pagkilala, pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon.
pagkilala sa lahat ng mga bagay ay kanyang ginawa. Ang langit at ang lupa. At ang pagsamba ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa mga salita ng Panginoon. Yon ang sinasaad na pagsamba. Ang ikalawang bagay na ipinagbabawal dito ng Diyos ay yung paggawa ng imahen. Ang sabi sa Tanong bilang 97, maaari bang hindi gumawa ng anuman mga imahen? So ang sagot dito ay, ang Diyos ay hindi maaaring isalarawan. Sapagkat walang nakakita sa Diyos, sapagkat siya ay Espiritu. Walang nakakakita sa mga Espiritu. Ang anghel, maliban lang kung tinayagan ng Diyos. Ang isa pang bagay na minsan ay nalalahad, pag merong hindi mananampalataya, ay nasa kanyang huling araw. Yung kanilang mga sinasabi, kung minsan ay magigising ka na lang na, bakit ganun? Kasi sinasabi nung mga naghihingalo, sabi niya, ilayo mo ako sa kaliwa, iligay mo ako sa kanan. Bakit ho? Naroroon kasi yung dyablo. Marami na akong nadinig na mga ganun. Ibig sabihin, yung mga malapit ng namatay, nakikita nila ang dyablo. Yung mga hindi rin mananampalataya, nakakaranas ng takot. Kasi nadadama nila yung kapangyarihan ng Diyos. Pero ang mga mananampalataya, kahit na nararamdaman nila ang Diablo, matatag sila. Alam nila na yun ay kaaway. Alam nila na yun ay mga nananakot. At meron silang mga lugar. Pero sa mga mananampalataya, ay meron silang pagkaalam. Kaya nga sabi dito, ang Diyos ay Espiritu at hindi maaaring isalarawan ang Diyos sa pamagitan ng mga imahen. Iyan ang sinasabi dito sa sagot. Ang Diyos ay hindi maaaring isalarawan sa anumang paraan. Pero sabi din dito ay, subalit ang mga nilikha ay maaaring isalarawan, pero ang idinadagdag dito ng Panginoon ay hindi dapat sambahin. Ito ang ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang bayan, na huwag sasambahin ang mga larawang inanyuan at huwag paglikuran sila. Sa ating pinalalagyan ay napakarami mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga santo. Talagang ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang bayan, sa mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng mga rebulto, ng mga santo. Kundi, huwag ding gagawa ng mga larawan ng mga anghel para sambahin.
Nakikita nila, mga anghel, mayroong pakpak. Ang larawang yun ay hindi nararapat sapagkat mga espiritu yun, kahit saan sila pwede. Pag isinugo sila ng Panginoon, wala naman silang pakpak. Kundi meron silang kakayahan, kapangyarihan. Ang mga santo, hindi rin dapat sambahin. Ito ang pinagbabawal ng Diyos. Yung mga anito sa mga pagan world ay anito ang sinasamba. Nakita natin sa Old Testament na ang Ehipto, lahat ng hayop ay sinasamba. Kaya ang ginawa ng Diyos ay sila'y magkaroon ng maraming salo. At nagkaroon ng 10 salo. Kasi kahit nakuto ay kanilang sinasamba. Mga palaka ay kanilang sinasamba. Kaya kung minsan sa mga pamilya, meron kayong makikita na ang palaka ay binibili. Nakabuka yung bibig. At ang dahilan ay yung iba'y naniniwala na pag nagbigay ng pera sa bibig ng palaka, dadami yung kanyang pera. Dadami yung kanyang salpi. Sumasampa sila doon. O kaya nga, sa iba't ibang bayan, makikita natin na ganun din. Sa India, ang daming mga sinasamba. Sa Ehipto, ang daming sinasamba. Sa Asian country, ang daming sinasamba na mga Diyos-Diyusan. Nung ako napunta sa Thailand noon, 1 month ako doon. Mula sa Bangkok, patungong Chiang Mai, 700 kilometers. Nakahilera doon, bawat barangay, bawat purok, merong mga maliliit na sambahan. Sinasamba nila ang iba't ibang klase ng larawan na inukit. Kaya pag tayo po ay mananampalataya, nakakalungkot, pero wala naman tayo magagawa sapagkat ang Diyos lamang ang maaaring makapagligtas sa kanila sa kanilang mga kalagayang nasa kadiliman. Sapagkat ang mga bagay na ito ay walang buhay. Halimbawa, tingnan po natin yung sinasabi sa mga awit, Kapitulo 115, Psalms 115. Ganito ang siyang isinasaad. Unahin ko muna yung nasa verse 1. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan. Dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Bakit sasabihin ng mga bansa nasaan ngayon ang kanilang Diyos? Ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang anuman kanyang kagustuhan. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. So, tinutukoy dito
na mga Diyos-Diyosan ay inukit, ginawa mula sa pilak at ginto, ang gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Ang mga gumawa sa kanila ay gaya nila, kaya din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. So dito, sa banal na kasulatan, sinasabi na ng Panginoon, itong mga rebultong ito, itong mga larawang ito, ay mga patay, walang buhay, pipi, bulag, bingi, at tuod na hindi nakapagsasalita, hindi nakakakilos. Kung kaya nga pinagbabawal ito ng Diyos, sapagkat ang sabi, pag sila ay sinamba, ang mga taong yun ay patay. They are spiritually dead. Sabi sa banal na kasulatan. They are in darkness. They cannot see light. Because there is no light sa buhay ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan ay, sabi dito ay ginawa sila mula sa ginto, pilak, tanso, bato, o kaya limestone, galing mula sa kahoy, mula sa plastic, mula sa mga inanyuang, anumang substance. Lahat ng ito ay mga Diyos-Diyusan. Pinagbabawal ng Panginoon na gumawa ng mga larawang ito at sambahin. Kaya ano ang sabi sa banal na kasulatan? Kung ating papansinin, ay ganito ang condemnation, ang katulan ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito ay nasa Galatia, Kapitulo 20. At babasahin ko ang dalawang Kapitulo 5, Galatia, Kapitulo 5, talatang 20 at 21. Ang sabi dito, pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, inisa-isa dito ang mga bagay. Pangkukulan, alitan, pagtatalo, panidibugho, pagkagalit, pagmamasarili, pagkabahagi, mga pagkakampi-kampi, palainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Sabi ni Pablo sa taga-Galatia, binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So nabanggit dito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang gumagawa at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa mga gayong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung nasa Revelation chapter 21 verse 8 ay may binanggit din dito tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit nais kong basahin ang buong talata na sinasabi dito, Revelation chapter 21 verse 8, ngunit ang mga duwag sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal,
mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, at inyong pansinin yung sumusunod, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab na apoy, sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So ito ang kahatulan, ito ang kahindik-hindik na kahatulan na gagawin ng Diyos dahil sa kanyang puot sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Panginoon, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy. So naroon ang apoy at naroon din ang asupre. Asupre hindi namamatay. Minsan ay tinignan ko yung isang website na doon ay nagpunta yung gumawa noon doon sa Dead Sea. Yung Dead Sea, yun yung lugar na nagliyab dahilan sa kasalanan. Yun ang Sodom at Gomorrah. Na doon ay sinasaad na naroon pa rin yung mga chemicals na nanggaling sa langit. At umuusok hanggang ngayon, hindi namamatay. Kaya yung mga ibubulid ng Diyos sa ikalawang kamatayan ay naroroon ang apoy at asupre. Sabi ng Panginoon ay meron ding mga uod doon na hindi namamatay. Ang pangatlo ay yung malwalhating pagsamba. Ito ang ninanais ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang mga minamahal, sa church. Sa tanong bilang 88, o 98 rather, sabi dito, ngunit ang mga imahen ba ay maaaring pahintulutan sa mga iglesia bilang bahagi ng pagtuturo sa karaniwang tao? Ang sagot dito ay hindi. So sa isang iglesia ay hindi kinakailangan na magkaroon ng larawan o imahen o santo. Ngunit makikita natin sa ibang iglesia, ibang church, meron silang santo. So malinaw yung sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng sumasamba sa mga imahen na ito ay ginawa ng tao sa mga santo, nito, sa mga hayop na nasa lupa at gayon din nasa ilalim ng dagat. Lahat ay ibubulid sa nagliliyab na apoy at asupre. So dito sa sagot ay sinabi na sa kadahilanang hindi kailangang magpanggap na mas matalino pa tayo kaysa Diyos. Nais niyang maturuan ang kanyang bayan sa pamagitan ng pangaral na salita ng Diyos na ang mga imahen ay mga piting larawan. Kaya dito sa ating pag-aaral ay itinuturo ng Panginoong Jesucristo ang malwalhating pagsamba sa Diyos, sapagkat ang Diyos, ang ating Ama na nasa langit, ay Espiritu. Ang Diyos at ating Ama, tunay na malwalhati na kinakailangan siya ay sambahin. He is so gracious and glorious. Ganap, walang hanggan. Dalisay ang kanyang puso. Kaaya-aya na siya ay
sambahin sa Espiritu, sapagkat siya ay mayaman sa habag o sa awa at dakila sa pag-ibig. Kaya sabi ng banal na kasulatan dito, ang tunay na mananamba ay sasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ito rin ang siyang tinutukoy dito sa talatang 23 na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, subalit dumarating ang araw at ngayon na nga, nasasambahin ang tunay na sumasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Gayon ang mga sumasamba sa Kanya. Kaya mga minamahal, napakahalaga ng pagtuturong ito na siyang binanggit ng ating Panginoon sa Exodus chapter 20, verse 1 and 2, na sabi dito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo sarili na inukit na larawan o ng anumang kawangis, ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat ako, Panginoon mong Diyos, ay mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi na mga napupuot sa akin. Ngunit, pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. O mga minamahal, tunay na ating manamnam ang mga katuruang ito na tayo'y sumamba sa ating Diyos, sa ating Ama na nasa langit, sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa kagandahan ng iyong kalooban at kabutihan sa amin upang kami ay turuan ng pagsamba sa iyo. Patuloy mong pagpalain ito sa amin at tunay na magbunga ng sagana at maluwalhati pagsamba sa iyo. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.